Alam nyo dati, hate na hate ko maging cleaners kasi imagine uwian na tapos paglilinisin pa. Pero after watching this anime, feeling ko gusto ko na ulit maging isang cleaners. Mina, what's up? I'll be honest with you, pero nung nilabas ang full list ng anime para sa seasonal lineup ng Summer 2025, wala akong kainte-interes panoorin tong anime na to. Pero mabuti na lang talaga na bigyan ako ng opportunity ng Ani1PH manood ng advance screening nito sa Robinson's Galleria. Bigyan ko na lang din kayo ng konting trivia na isa ang Philippines sa ilang bansa na nagkaroon ng advance screening, and not only that, isang factor din kaya na-enjoy ko to kasi it's on Tagalog dub. Yes, alam ko hater ang karamihan ng Tagalog dubbed anime, pero at least give it a try kasi ginawa ng mga local dubber natin ang best nila dito sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Gachiakuta, anime na feeling ko magiging next big franchise ng Studio Bones. Sa mga walang may idea, Studio Bones ang behind sa hit manga turned anime na My Hero Academia, which matatapos na by the end of 2025. Kaya sa isip ko baka itong Gachiakuta ang gagawin nilang next big shonen franchise. Pero syempre, behind the successful franchise is a good story. So, ano ba ang kwento na tong anime na to at worthy ba siya maging successor ng My Hero Academia? Tungkol ito sa isang sabihin na lang natin in layman's term na mga ngalakal na si Rudo. Dito kasi sa mundo nila, separate ang mga mayayaman sa mahihirap. So visualize nyo na lang sa isip nyo yung dalawang side ng tagig. Yun na yun. Anyway, ang kinatitrigger ni Rudo is yung non-stop pagkasayang at pagkatapon ng napakaraming basura ng mga mayayaman. Para sa kanya kasi ang isang bagay ay hindi lang isang bagay na basta-basta mo na lang itatapon pag wala ng pakinabang. Dahil turo ng kanyang tatay-tatayan na once mahalin mo enough ang isang bagay, ito ay nagkakaroon ng kaluluwa. Yung mindset ni Rudo na yon ang dahilan kaya kahit ilang beses na siyang sinasabihan na huwag pupunta sa lugar ng mga upper class para mamasura, ay pilit pa rin siyang pupunta roon para kumuha ng mga basura at ibenta para mapakinabangan pa. Isang hapon pag-uwi ni Rudo, nakita niya ang kanyang tatay-tatayan na nag-aagaw buhay at kagagawa nito ng isang misteryosong tao. Sakto naman na nandun sa eksena yung mga otoridad na pretty obvious na setup to para idiin na si Rudo ang kumitil sa buhay ng kanyang tatay-tatayan. Ang paraan sa kanila ng pagbitay sa isang nagkasala ay ang ipatapon sa tinatawag nilang abyss. Lugar ito kung saan itinatapon ang lahat ng mga basura sa mundo nila at the same time ito rin yung lugar kung saan inihuhulog na parang basura lang ang mga may sala. Ganawan ng sinapit ng biological father ni Rudo na itinapon sa abyss sa salang pagpaslang, which ironically ay katulad din ng gagawin nila kay Rudo. Dahil dyan, nagtanim ng matinding galit si Rudo sa lahat ng mga taong nasa itaas at nangako siyang babalikan niyang lahat ng mga yon no matter what. Pero, paano? Walang nakakaalam kung anong meron sa ilalim ng abyss. Nakaka-excite, diba? Etong Gachiakuta, masasabi ko, meron to lahat ng recipe para maging isang successful shonen franchise. Nandyan yung long-term goal na hanapin yung pumatay sa kanyang foster father at makabalik sa homeland niya. Plus mga astig na set of characters na makikilala niya along the way. Tapos unique na setting ng kwento, like imagine, ganito pala ang itsura ng payatas kapag ginawang anime. Overall, I think need lang nito ng matinding marketing at exposure para maging next big thing. Saka maganda rin ang lesson nitong anime na to, lalo na sa ating mga Pinoy na hindi marunong magtapon ng basura. Like Lego lang hindi magawa. So, that's it. Mina, nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Gusto nyo ba maging cleaners gaya ni Rudo? Comment nyo nga kung dati rin kayo nalista sa Escape. With that, well, yun lang.